Minsan, ang iniisip natin, ang adiksyon ay problema lang ng taong nalululong. Pero ang hindi nakikita ng marami, nakaaapekto rin ito sa mga nakapaligid sa kanya. Ako po, si Alan Villanueva, at ito ang Recovery Bridge. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mabigat na epekto ng adiksyon. Hindi lang sa mismong gumagamit, kundi pati rin sa pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Dahil ang sakit ng isa ay sakit na maaari ring indahin ng buong pamilya. Kapag may isang miyembro ng pamilya na nahulog sa adiksyon, buong pamilya ang nadadamay. Madalas, nagiging ugat ito ng hidwaan at pagkawala ng tiwala. Ilang magulang ang hindi makatulog, nag-aalala kung nasaan ang kanilang anak sa 10 oras ng gabi, at ilang asawa ang paulit-ulit na nasasaktan sa mga pangakong hindi natutupad. At ilang anak ang lumalaki na may bigat ng hiya, takot at kalituhan. Kung substance abuse o drug addiction ang pinag-uusapan, madalas nauuwi ito sa kawalan ng trabaho, utang, o minsan ay krimen. Kapag pagsusugal naman, pera ng pamilya ang nalulustay, nagdudulot ng kahirapan at galit. Sa alak, madalas nasisira ang relasyon dahil sa init ng ulo o pang-aabuso. Sa lahat ng ito, hindi lang isang tao ang nagdurusa, kundi lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Hindi rin ligtas ang mga kaibigan at komunidad. Maraming pagkakaibigan ang nauuwi sa lamat dahil sa paulit-ulit na panlilinlang. Ang mga dating masayang samahan, unti-unting napapalitan ng distansya at takot. Sa mas malawak na aspeto, nadadamay rin ang komunidad. Kapag may isang nalululong, ramdam ito sa paligid. Maaring magdulot ng kaguluhan, pangungutang, o krimen. At higit pa rito, naroon ang stigma. Ang pamilya ng adik ay madalas pinandidirihan, kinukwestiyon, at hinuhusgahan. Hindi lamang ang pasyente ang nakararanas ng panghuhusga, kundi pati ang kanilang mga mahal sa buhay. Bukod sa emosyonal na bigat, malaki rin ang pinansyal na epekto ng adiksyon. Kapag nalululong ang isang tao, madalas nauubos ang ipon, na ibebenta ang mga ari-arian o nalulubog sa utang ang buong pamilya. May mga pagkakataong pati ang basic needs tulad ng pagkain, edukasyon at kalusugan ay napapabayaan. Ang bigat ng gastusin ay hindi lang nagdadala ng stress, kundi nagiging sanhi ng mga alitan at pagkakawatak-watak ng pamilya. Ito'y paalala na ang adiksyon ay hindi lang issue ng kalusugan, kundi pati na rin ng kabuhayan. Isa sa pinakamalaking naapektuhan ng adiksyon ay ang mga bata. Kung may magulang o nakatatanda sa bahay na nalululong, madalas silang lumalaki na may dalang trauma at takot. Nakikita nila ang mga away, kakulangan sa pera, at minsan ay pisikal o emosyonal na pang-aabuso. Dahil dito, maraming kabataan ang nagiging tahimik, nagkukulong sa sarili o kaya'y nagiging rebelde. May ilan ding nauuwi sa parehong bisyo na kanilang nasaksihan. Mahalagang kilalanin na ang sugat ng adiksyon ay hindi lang nararamdaman sa kasalukuyan, kundi pati sa kinabukasan ng mga batang nasasangkot. Isa sa pinakamahirap ibalik kapag may adiksyon,
ay ang tiwala. Ang paulit-ulit na pagkakadapa at mga pangakong napapako ay nag-iiwan ng peklat sa relasyon. Pero kahit mahirap, posible pa rin na mabuo ang nawasak. Sa tulong ng tamang therapy, counseling, at bukas na pag-uusap, unti-unting muling nagkakaroon ng pag-asa. Ang pamilya at mga mahal sa buhay, kapag piniling manatili sa tabi ng taong gustong magbago, ay nagiging tulay sa pagbabalik ng tiwala at pagmamahalan. Ito ang isa sa pinakamahalagang hakbang sa tunay na recovery, ang muling pagkakapit-bisig ng pamilya at komunidad. Ngunit sa lahat ng sakit na ito, may isang bagay na dapat laging tandaan ng mga pamilya, kaibigan at mahal sa buhay. Ang adiksyon ay isang sakit, hindi simpleng maling desisyon. Hindi ito dahilan para sisihin ang sarili o ang pasyente. Ang mahalaga, matuto tayong humingi ng tamang tulong. Pwedeng magsimula sa family counseling, support groups, at rehabilitation programs. Dito, hindi lang ang pasyente ang natutulungan, kundi pati ang pamilya na mabigyang linaw at lakas ng loob para makabangon. Sa proseso ng recovery, mahalaga rin na may mga tamang balanse, pagtulong, ngunit hindi pagbibigay daan sa nakasasamang gawi. Ang pagiging matatag, mapagmahal, at bukas sa komunikasyon ay malaking bahagi ng paggaling. Sa gitna ng lahat ng sakit at hirap, mahalagang kilalanin ang lakas ng suporta mula sa mga taong nagmamahal. Kapag may pamilya o kaibigang handang umunawa, nakikinig at hindi sumusuko, mas nagiging malaki ang tsansa ng paggaling. Minsan, sapat na ang simpleng presensya, ang maramdaman ng pasyente na hindi siya nag-iisa at may naniniwala pa rin kaya niyang bumangon. Ang ganitong klase ng suporta ay hindi laging madali, pero ito ang isa sa pinakamahalagang sandigan sa pagtawid mula adiksyon patungo sa recovery. Ang adiksyon ay hindi lang laban ng isang tao. Ito ay laban ng pamilya, mga kaibigan, at ng buong komunidad. Ngunit tulad ng hirap na sabay naranasan, sabay ding maaaring maramdaman ang ginhawa ng paggaling. Ako po, si Alan Villanueva, at ito ang Recovery Bridge. Sana ay magsilbing paalala ang ating programa. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nangangailangan ng makakaagapay, tandaan, may tulong, may lunas, at higit sa lahat, may pag-asa. Hanggang sa muli, sama-sama tayong tatawid patungo sa mas maliwanag na bukas.